So magandang hapon mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa Basak, Mandawi City. Magko-comment po tayo mga kababayan. Kung hindi pa ka na-subscribe sa aking channel, pa-subscribe man, pa-like and share ang ating video para naman madagdagan ating mga subscriber. So ito mga kababayan, magko-comment tayo mga kababayan. So by the way mga kababayan, kung sinong gustong mag-share ng blessings ninyo, so ngayong December mag-feeding program po tayo ngayon sa Barangay Carmen. So sino yung may mabuting kalooban dyan, so i-PM nyo lang ako kung handa kayong tumulong. So no amount value ito mga kababayan, kung ilan lang ay anong ibigay ninyo, yun lang ang sa akin mga kababayan. Mag-feeding program po tayo ngayon mga kababayan sa ngayong December 24 sa gabi. Uwi kami ng Mindanao, so pasasayahin natin ang mga kabataan. Kung meron kayong excess money lang mga kababayan, excess lang sa inyong kita, depende lang. Kung piso lang ibigay niyo sa akin, okay lang, para matagpi-tagpi na ito, malaki na itong aabutin, para mapasaya lang natin kabataan mga kababayan. Yun lang ang hiniling ko sa inyo, yung mabuting kalooban lang, hindi mabigat sa iyong kalooban ang pagbigay. Hindi ibig sabihin nag-ano ako rito para magkapera, hindi. Tulong-tulong tayo mga. Share your blessings mga kababayan, share your blessings, yun lang ang hinihingi ko. So by the way mga kababayan, mag-comment po tayo tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. So mas maganda siguro mga kababayan, tulungan natin si Pastor Apollo Kibuloy sa ganitong kanyang kausa ngayon. Tumakbo bilang independent bilang senator. Kasi alam mo mga kababayan, kahit sinong makapagsabi, kahit itong political analyst, si Pastor Kibuloy ay talagang ito ay napaka-bright person. Kasi at hindi ito corrupt na pagkapastor mga kababayan, hindi katulad ng pastor dyan sa Congress, napaka-corrupt. Hindi katulad dyan. Pero si Pastor Apollo Kibuloy, hindi pa siya politiko, marami na siyang natulungan. Nasalanta ng bagyo kung nandoon si Pastor Apollo Kibuloy. Daang-daang mga bags ang kanyang pinamibigay sa mga taong nangailangan ng tulong. Pero may pastor dyan sa Congress, so puro naman satsat, puro naman marites, ay iskurap pa, di ba? So ito ba ang taong dapat yung tulungan? Ito ba yung pastor yan sa Congress? Pastor sa Congress, yan ba ang taong dapat tulungan natin? Hindi. Ang tulungan natin si Pastor Apollo Kibuloy, kasi hindi pa politiko, maraming natulungan. How much more kung politiko na siya, di ba? Yun ang advantage mga kababayan kang Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan mo yung isang pastor dyan, marami nang nanakaut dyan, marami nang nanakaut. Tingnan mo, aywan ko ba kung ito ay kinasuhan na sa Office of the Ombudsman, kasi yung mga gamit niya hindi sapat bilhin mga kababayan. Tingnan mo, napakahambog pa, parang sino, pastor pa naman. So by the way mga kababayan, yung isa lang ang ating layunin, yung taong handang tumulong sa ating bayan, handang tumulong na walang pag-alinlangan, hindi sa tulad ng isang pastor dyan na handang tumulong para pabagsakin ang isang tao, di ba? Yun ang layunin ng isang pastor dyan. Ang layunin ng isang pastor dyan, handang magtulong upang pabagsakin ang isang tao. Pero itong pastor na ito, tumulong na, pinakulong pa na walang katuturan, di ba? Ngayon ang kaso niya sa US na-dismiss na. Ngayon Risa, bakit hindi ka nagko-comment dyan? Bakit hindi ka nagko-comment? Mas mabuti nga magka-housemate kayo ni Pastor Apollo Kibuloy para masupalpal yung kawalang hiya mo dyan sa Senate. Mas mabuti yung taong yung ganyan kasing respeto, wala nang ganyan. Tingnan mo si PRRD, yung ipinalabas niya ang kanyang tunay na pagkatao, yung tunay na tao niya. Di mahal na mahal siya ng taong bayan.
Pero kung ikaw ay isang politiko, pag-abot sa Senate at sa Congress, para kang santo, hindi maganda yan. Kung anong meron, supalpalin mo. Kung mamahiya ka, pahiyain mo. Kasi nakita mo nang ayaw mo. Di ba? Kung ayaw mo, supalpalin mo. Huwag nang ganyan. Hindi yung may respeto. Pag wala nang ganyang respeto, hindi nga siya respeto sa ibang tao eh. Paano siya respetuin? Paano siya respetuin ng tao na mismo siya hindi nagrumirespeto? Kaya ganyan tayo mga kababayan. Sa ngayon pa lang, dapat na itong malaman ng taong bayan na talaga magkaisa to. Number 1 natin, si Marcolita. Number 2, si Pastor Apollo Kibuloy. Andin mga guest candidate ng mga PDP laban. Huwag nating iboto yung taong paulit-ulit na kurap. Paulit-ulit ng kumurap yan. Ganun pa rin, para pa rin ng paro-paro kung saan na lang pumunta. Di ba? Tapos, iboboto pa natin ang ganyang klaseng tao. Iboboto pa natin ang ganyang klaseng tao. Paulit-ulit na nasa serbisyo. Pero wala pa rin napatunayan.